Naniniwala ang sundalong naputulan ng daliri sa insidente sa Ayungin Shoal na hindi aksidente ang agresibong aksyon ng China kamakailan. Binigyan din naman ng Defense Department na hindi nag-uudyok ng gera ang Pilipinas. Si Daniel Manalastas sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, sa pagdinig nga dito sa Senado, ididetalye ng Philippine Navy personnel na si Jeffrey Facundo kung paano siya na-injured sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Kung matatandaan, Audrey, si Facundo ang naputulan ng daliri nang magkaroon ng panggipit na ginawa ang China Coast Guard. Kanina, napagbigyan siya magsalita sa Senate Committee on Foreign Relations at dito niya kinuwento yung kanyang mga pinagdaanan. Narito ang kanyang pahayag. Yung rib po nila, ma'am, nung unang bangga po sa atin, ito yung rib natin, ma'am, ito yung rib nila. Unang bangga po, hindi siya ganong belo. So, gumanon lang yung rib, ma'am. Hindi pa ako nadali nun. Okay. Ngayon, nung bumuelo, ma'am, kumuha ng belo. Buwelo. Push, kami, binangga kami. Tatlo po kami nasa harapan, baw, ma'am. Tatlo. Ako yung sa kaliwa. Yung dalawa ko pong kasama, ma'am, nasa harapan din. Isa sa harap, yung isa sa kanan po. Ngayon, yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Oo. Umangat po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis na... Nung pagbangga po, na ano pa ako, out of balance, na tumba. Ngayon, ma'am, yung rib na to, yung saan ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Facundo naniniwala siyang hindi aksidente yung mga pangyari at tingin niya kaya ito ginawa ng mga Chino ay dahil ayaw nila makapag-resupply tayo sa Ayungin. Hindi siya may tawag na aksidente, ma'am, eh. Intentional, ma'am, eh. Okay. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Yung ayaw na nilang resupply trore sa rotation sa Ayungin, ma'am. Basta ayaw kayong paakyatin. Ayaw kaming pa-resupply, ayaw paakyatin. Kasi babawasan na yung tao sa Ayungin. Para yun yung ano nila, ma'am. Yun naman, yun ang Para sa akin yung sa intention. iyo. Binigyan din naman ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi tayo nag-i-instigate ng gera kasabay din ng pagtiyak na hindi pababayaan ang ating mga sundalo. We have to really be conscious of our obligations under Article 1 of the Constitution that our territorial integrity and sovereignty are not compromised. And we're playing a very, very delicate balance here between not compromising our sovereignty and sovereign rights through acquiescence or any form of permission seeking or countenancing by another party with balancing the safety of our people. Binigyan din, Audrey, ng pagkilala ni Secretary Teodoro ang ating pagiging professional ng ating mga sundalo at kasabay ang pagtitiyak na hindi niya pababayaan na malalabag ang ating sovereign rights. Audrey? Maraming salamat, Daniel Manalastas. Samantala, suportado ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na idaan sa mapayapang paglutas ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, suportado nila ang mga polisiya ng Pangulong Marcos Jr. na siyang chief architect ng foreign policy ng bansa. Ikinalungkot din ni Romualdez ang pagiging agresibo ng China. Sa Van de Noor noong araw ng kalayaan ay nagkaroon anya ng pagkakataong ipaabot kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Jilian, ang pagkadismaya at pagtutol sa naging aksyon ng Chinese Coast Guard at mga Navy assets ng Chinese People's Liberation Army. Umaasa ang House Speaker na hindi na maulit pa ang insidente kung saan isang Pilipinong sundalo ang naputulan ng daliri.